E-SC. Yan. Ito po yung composition ng ating connector or madalas niyang kasama. Connector, cable holder, assembly guide jig, at cut spacer. Tapos ngayon, meron tayong bagong easy stripper kung tawagin para mas madaling ma-strip yung jacket ng fiber natin. Kasi napansin ni Sumitomo, kapag gumagamit kayo ng ganito, possible na maputol. Nakakaputol madalas. Kaya meron tayo ngayong easy stripper. Tapos, ito naman yung kailangan yung tools, cleaver, jacket remover, syempre para back up. Then nipper, back up din kasi meron naman tayong ganito para pambalat ng ating drop cable. Pero naman po yung iba, kasi wala po isa eh. Pero naman po yung ibang ganito. Stripper. Yan sa kasama sa toolkit yan na set na lalaki. Si Sumitomo ba sir, may toolkit siya na isang set na... Meron naman po, kaso hindi po siya yung Sumitomo talaga. Bali, ang ginawa po namin, nagano na lang po kami, nagbuo na lang po kami ng toolkit na pwedeng ibenta. Yun, kailangan nyo rin ng nipper, syempre, back up kung wala kayong ganito para may pangbalat kayo ng drop cable. Then yung BFL, Nixos. Ngayon, sa connector po natin, pag nakatanggap na kayo from Converge or Myriad, sa 10 connector po na ganito, meron po siyang isang set na guide. Guide, tsaka yung easy stripper, kada 10 connector. Okay, cable preparation natin. Yan, yung pagbabalat po ng ating drop cable, meron din dapat siyang sukat. Kailangan 50 mm. Ngayon, yung paggagamit naman ngayon ng ganito, pwede naman siyang isagad na lang doon sa may pinakadulo. No? Pinakadulo na lang para sakto pa rin yung sukat niya. Huwag lang bababa doon sa number 4. Kasi pag yan, bumaba doon sa number 4, pag kinilib ng ating cleaver, possible na bitin. Kaya, sagad nyo na lang para pare-pares tayo. Ngayon, kung wala naman kayong ganito, tapos nipper yung gamit yung pambalat ng cable natin, pwede nyo siyang gamitin yung ating cut spacer. From top to bottom, 50 mm po yung sukat niyan. Kailangan ganyan kahaba. Sa video naman, papakita lang kung alam niyo siguro alam na niyo yan para pagbabalat gamit yung nipper. Ito lang yung back up, syempre. Kapag wala tayo or naiwan yung ganito natin. Cable stator. Make sure lang na pantay yung pagkakaputol ng both sides. Siyempre. Para sakto dun sa holder natin. Then after po pala nito sir, mag-ano tayo, 1 by 1. Pa-isa-isahin ko kayo para matry nyo. Yan. Ito yung connector natin. Yung sa video, kulay blue, UPC siya. Baka magtaka kayo. Pareho lang naman sila ng procedure. Yan. Ito yung madalas na nagiging problema ng ibang technician. Kapag nakatanggap ng bagong connector ng Sumitomo, sasabihin, ay sir, hindi po mapasukan ng cable sa loob ng fiber pala. Yung pala, nakaangat tong wedge kung tawagin yung transparent na plastic. Kasi pag yan nakaangat ng konti, hindi mo talaga mapapasukan ng fiber yan. Kaya make sure nyo lagi na no gap at naka-press down siya. Hindi. Tapos mo natin yung
Yan. Ito naman yung ating guide jig or guide rail kung tawagin. Pang-guide siya sa pagpasok ng ating fiber sa loob ng connector. Yung guide rail natin, meron niyang buhay sa gitna. Doon niyo siya ipapasok yung ating connector para mag-lock. After na, set aside lang natin siya. Tapos yung binalatan nating drop cable, lagay lang natin sa cable holder. Yung nasa video, ginagamit na cable ay yung 2x3mm na cable. Kaya ito, yung madalas yung ginagamit. 2x3. Sagad nyo lang siya dun sa ating holder. Yan, sagad nyo lang siya dun sa pinakataas. Ngayon naman, ito, yung kulay puti, madalas, yung 1x2mm na cable,